Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Dakila ang kapistahang ito at hindi ito maihiwalay sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya't sa pagdiriwang natin ng kapistahang ito, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Dakila ang kapistahang ito sapagkat hindi maihiwalay kay Jesus Nazareno ang krus. Makailang ulit ko nang sinabi po ito, pag wala ng krus na dala, ang Kristong ito, hindi na siya si Jesus Nazareno. Sapagkat ang palatandaan na siya si Jesus Nazareno ay mayroon siyang pasang krus. Katambal niya ang krus. Kaya nga't ang kapistahang ito ay mahalaga dito sa atin sa Quiapo. Sa katunayan, kapag nagdiriwang tayo lagi tuwing Biyernes ng Misa ng Nazareno, ito ay ang misa ng pagtatampok ng krus. Ngunit bakit nga ba natin ipinagdiriwang ang
pagtatampok sa krus. Sa mga makasaysayang kadahilanan, opo, ito ang panahon, ito ang araw na nadiskubre ni Santa Elena ang krus ni Jesus. Nung siya'y bumalik sa Jerusalem, si Santa Elena, ang reyna, ang nanay ng emperador, hinanap niya ang krus ni Jesus Nazareno. At ito'y natagpuan niya kung saan ipinako si Jesus sa Kalbaryo, sa Golgota. At doon nagtayo din ng simbahan magpahanggang ngayon. Doon sa Jerusalem, nandoon ang simbahan ng Santo Sepulcro, kung saan ipinako, kung saan din inilibing si Jesus Nazareno. Kaya sa makasaysayang dahilan, ito ang ipinagdiriwang natin ngayon, ang pagkakatuklas. Kaya nga hindi ho ba meron tayong ipinagdiriwang lalo na tuwing Mayo, yung tinatawag nating Santa Cruzan. Kaya nga 'di ba, sino ang bida? Sino yung nasa huling-huling tauhan sa Santa Cruzan? Si Reyna Elena. Dahil nga po si Reyna Elena ang nakatagpo ng krus. Kaya nga, yung Reyna Elena, may dala siyang krus. No? Hindi bouquet ng bulaklak. At ang kasama ni Reyna Elena, natandaan nyo sa Santa Cruzan, ang tawag dun sa kanyang kasama ay Constantino. At kung talagang tumpak ang Santa Cruzan, mapapansin nyo yung tunay na Santa Cruzan, yung Constantino kadalasan ay bata. Kasi si Reyna Elena at si Constantino ay mag-ina. Hindi sila love team. Kaya minsan nakakalungkot pag nakakita tayo ng Santa Cruzan. Kaya sana pag may mga naiimbitang maging hermano, hermana mayor ng Santa Cruzan, tapos nag-iimbita ng mga artista, ng mga model, minsan ang kinukuhang Reyna Elena at Constantino, parang love team, parang magkasintahan, parang nagliligawan. Kung talagang tayo'y tapat sa kasaysayan, ang ipinagdiriwang natin tuwing Santa Cruzan, yung pagkatuklas ng krus, at sino raw nakatuklas ng krus? Mag-ina. Si Reyna Elena at si Emperador Constantino. Pero mga kapatid, bukod sa makasaysayang dahilan ng kapistahang ito, kaya pinapatignan uli sa atin ang krus. Alam niyo po, kung ito'y kapistahan na ginaganap natin mga 400 taon matapos mamatay ni Jesus Nazareno, hindi ito katanggap-tanggap. Ngayon, ang krus, uso. Ngayon, pag nakakita tayo ng krus, ang naiisip natin, banal na bagay. Kaya nga, nagsasabi tayo ng krus. Sa katawan natin, nagpapatato pa nga yung iba sa atin ng krus. Marami tayong krus sa mga jeep, sa mga tricycle, sa mga silid, sa ating tahanan. Napapakrus tayo. Pero, nung unang panahon, karimari-marim ang krus. Alam niyo raw po, ang krus ang naimbento ng tao na pinakamalupit na parusa. Alam niyo raw po ang mga Romano, nung ginawa nila ang krus bilang parusa, sinigurado nila na katatakutan ng mga tao ang krus.
Dahil sa krus, ito raw yung pinakamasakit, pinakamatagal na paraan ng pagpatay ng tao. Di ba ngayon, yung mga death penalty, sinisigurado nila, kahit na mali pa rin, mabilis lang daw, parang matutulog na lang pag na-injeksyonan na lang. Para raw hindi ganong kalupit ang dating. Papatay din naman, kunwari pa raw na hindi raw malupit. Para lang daw hindi nararamdaman ng tao. Pero yung mga Romano, napakalupit. Sinigurado nila, matatagalan bago mamatay yung nakapako sa krus. Unti-unti siyang pinapatay. Unti-unti siyang nahihirapan. Hindi lang sa sugat, nahihirapang huminga. Bukod pa doon, unti-unti siyang pinapahiya. Alam niyo po, tayo na lang daw yung naglagay ng saplot kay Jesus Nazareno. Pero yung totoo raw na ginawa ng mga Romano, yung mga ipinapako sa krus, hubot-hubad na inilalagay sa kalsada, sa bundok, para makita ng lahat. Doon man lang makita natin gaano naging malupit ang tao. Sinabitan ng karatula para ipakita ang paratang sa kanya. Hindi pa rin naiiba ang kalupitan ng tao. Di ba magpanggang ngayon, mga sinasabitan ng karatula, pinapahiya, pinahihirapan. Ganun daw ang nakikita sa krus ng mga tao. Kaya noong unang taon po, noong unang panahon, mga kapatid, walang krus sa mga simbahan. Kasi pag nakita ng mga unang Kristiyano, pag nakita ng mga alagad, ang naaalala nila, yung kalupitan na ginawa kay Jesus Nazareno. Siguro meron tayong ibang mga kapatid, di ba? Ayaw mong puntahan yung kinamatayan ng mahal mo sa buhay kasi naaalala mo yung sakit. Naaalala mo yung trauma. Naaalala ng mga alagad yung kahihiyan. Yun daw ang pagtingin sa krus. Yung pagmamalupit ng tao. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin yung pagrereklamo ng mga tao. Iniligtas na sila ng Diyos. Inilabas na sila ni Moises. Anong sukli ng tao? Reklamo, galit, kawalan ng utang na loob. Tuwing makikita natin ang krus, mga kapatid, opo, isang banal na simbolo. Pero tandaan natin, ano ba ang nagdala kay Jesus Nazareno sa krus? Ang kalupitan, ang kawalan ng katarungan, ang pagkapuot, ang kasinungalingan ng tao. Bakit ba siya nilagay doon? Dahil ang daming mga kasinungalingang ipinaratang sa Kanya. Maraming nainggit sa Kanya. Pero ano ang sukli ng Diyos sa kalupitan ng tao? Awa. Kayo ho ba, anong sukli nyo sa mga naging malupit sa inyo? Anong iginanti ninyo sa mga nagpahiya sa inyo? Anong ibinalik ninyo sa mga nagpahirap sa inyo? Si Jesus, ang sukli niya, awa, pagmamahal, kapayapaan. Kaya ngayon, malakas ang loob natin, isabit ang krus. Dahil hindi na siya kahiyahiya ngayon. Hindi na siya karimarimarim ngayon. Binago siya ni Jesus. Binago siya ng Diyos. At yon ang mabuting balita. Kahit ang pinakamasama, kahit ang pinakamalupit, kahit ang pinakamalala, maaaring baguhin ng Diyos. Kaya tayo dumudulog kay Jesus Nazareno. Tulungan tayong mabago. Sabi ko kanina, pag walang krus, hindi na yan ang Nazareno.
Kapag walang Jesus sa krus, wala rin bisa ang krus. Pag hindi isinama si Jesus sa krus, patuloy lang magiging simbolo ng kalupitan, kamatayan, at paghihirap ang krus. Hindi mapaghihiwalay si Kristo sa krus. Magkatambal sila. Kaya mga kapatid, sa misang ito, isama natin si Jesus sa mga krus ng buhay natin. At anong ibig sabihin pag sinama si Jesus sa krus ng buhay natin? Isama natin yung pagmamahal ni Jesus. Isama natin yung awa ni Jesus. Isama natin yung kapayapaan ni Jesus. Minsan akala natin ang krus tungkol lang sa paghihirap. Kaya tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga sakripisyo. Kaya nga yung iba, nagbubuhat ng krus. Yung iba nga, magpapapako pa sa krus. Yung iba, naglalatigo, nagpepenitensya. Para bagang gusto nating tularan yung paghihirap ni Jesus Nazareno. Alam nyo, kung merong gustong sabihin si Jesus Nazareno ngayon, hindi nyo kailangan tularan yung paghihirap ko. Kaya nga siya ang ipinako na sa krus eh. Inako na niya lahat ng paghihirap na dulot ng kasalanan. Hindi yan ang gustong tularan ni Jesus Nazareno sa atin. Ang gusto niyang sabihin, kung may krus kayo ngayon, ang tularan ninyo yung pagmamahal ko. Ang tularan ninyo yung awa ko. Ang tularan ninyo yung kapayapaan ko. Hindi yung pahirap. Kasi kahit ilang beses kang magpapako sa krus, kahit ilang beses kang magprosesyon kasama ang krus, kung may galit naman pa rin sa puso mo, kung ayaw mo ring magpatawad, kung ayaw mo ring magmahal, mananatiling simbolo ng kalupitan ng krus. Binago na nga ni Jesus yung krus. Kaya pabago din tayo kay Jesus Nazareno. Kaya't sa misang ito, ano ba yung krus mo ngayon sa buhay? May sakit ka? May umaaway sa'yo? May ayaw magpatawad sa'yo? May gulo ngayon sa pamilya ninyo? Sa samahan ninyo? May nagpapahirap ngayon? Anong nagpapabigat sa puso mo ngayon? Hindi mahihiwalay ang krus sa buhay natin. Pero siguraduhin nating huwag ihiwalay si Jesus Nazareno sa krus ng buhay natin. Tularan natin, huwag lang ang matyagang paghihirap ni Jesus Nazareno. Mas tularan natin ang matyagang pagmamahal at awa ni Jesus upang tunay na mabago ang buhay natin, upang tunay tayong pagpalain ni Jesus Nazareno.